Ang tanga-tanga mo, Chano. Palay nang lumalapit sa'yo. Tutukain mo na lang. Pinanghihinaan ka pa ng loob. Hayes! Hayaan na. May araw din para sa amin ni Jennifer. Chano, nasasaktan ako! Aray! Kung hindi ka lang babae, papatulan na kita. Bitiwan mo nga ako! Hoy, Chano! Kung inaakala mong hindi ako lalaban, nagkakamali ka! Halos lahat na lang ng nakikita mo, pinamumukha mo sa akin na manyakis ako! Dahil yun ang totoo! Tigilan mo na ako, Marta! Kung ganyan palagi ang bungan mo sa tuwing uuwi ako, sige, gagawin ko yan! Ano? Hindi ko na kayang tiisin to. Humiga ka na muna sa kama. Habang maghuhubad ako sa harapan mo. Oh, shit. Gusto ko yan, Jen. Sige na, mahiga ka na muna. Sige. Gusto ko yan, Jen. Bilisan mo. Papatayin ko muna ang ilaw, Chano. Para naman exciting. Sige. Gusto mo pa rin ba ako? Kapag nakita mo ang totoo kong anyo. Anong ibig mong sabihin? Ang baho ng bahay mo, Jen. Hindi lang bahay ko ang mabaho, kundi pati na rin ang mga hayop na kinakain namin ng buhay. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo ko, Chano. Tingnan mo mabuti kung anong babaeng palagi mong sinisilipan. Hayop ka talaga, Chano! Ano ba? Ano naman bang kasalanan ko? Nagmamangmangan ka pa! May nabalitaan na naman ako tungkol sa pinaggagawa mo! Wala akong alam sa sinasabi mo, Marta. Sinungaling ka! Ano ba? Itigil mo na yan! Ano na naman tong nalaman kong sinisilipan mo si Aling Lucia? Hindi yan totoo! Bakit ka naniniwala sa kanila? Ako ang asawa mo! Dahil matagal mo nang ginagawa yan! Ay, ang dami mong dada! Ang aga-aga! Makalis na nga! Chano, may hangganan din ang ginagawa mo! At kapag nakulong ka, pababayaan talaga kita! Ang pagtatalong yun ng mag-asawang Chano at Marta ay dinibdib ni Marta. Umiyak siya dahil hindi niya kaya ang pinagagagawa ni Chano. Noon pa man ay palagi niya nang nababalitaan na nahuhuli itong naninilip sa mga kapitbahay nila. Mapabata man o matanda ay hindi niya ito pinapalampas. Mabuti na lang ay palaging nandyan sa tabi niya ang kaibigan niyang si Elena upang i-comfort siya. Ito man ay hindi din gusto si Chano para kay Marta. Yan nga bang sinasabi ko? Alam mo, wala talagang ginawa yung Chano na yan kundi ang saktang ka. Baka naman kasi nagkulang lang ako bilang asawa niya. Naku Marta ha, palagi mo na lang pinagtatanggol ang asawa mo. Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Chano. Pero baka kasi tama ako. Sakit niya ng pambababae. Walang kulang sa'yo. Ewan ko, Elena. Naguguluhan ako, Mare. Nasasaktan ako. Sinabi ko naman sa'yo noon pa, kung hindi mo kaya, hiwalayan mo na. Kung ganun lang kadali ang makipaghiwalay sa taong pinangakuan mo sa simbahan, sana ginawa ko na. Anong gagawin mo? Hindi ko alam, Mare. Marta, gumising ka na nga sa katotohanan. Pambira naman yung asawa mo niya. Mare, sa atin na lang to Please, huwag mo nang awahin sa Chano. Kaya nga lumalaki ang ulo ng asawa mo. Kasi hinahayaan mo na lang nagaguhin ka ng ganon. Ayaan mo na, Mare. Magbabago din sa Chano. Asus! Kailan pa, Marta?
Kapag pumuti na siguro ang uwak, saka magbabago yan. Mare naman, bigyan ko muna ng pagkakataon si Chano. Bahala ka. Huwag ko lang talagang makitang umiiyak ka na namang ulit. At baka sugurin ko na yung Chano na yan, ha? Pasensya ka na, Mare, ha? Kung dito na naman ako napasugod. Ano pa nga bang magagawa ko? Hoy, sakit sa ulo yung asawa mo. Hinayaan ni Marta na magsalita si Elena at pangaralan siya. Hindi niya kasi kayang iwanan si Chano dahil bukod sa kasal sila ay sobrang pagmamahal niya rito. Nang makauwi si Chano ay hindi sila nagpansinan ni Marta. Bakas pa rin sa muka ang galit nito. Binuksan ni Chano ang bintana upang makalanghap ng hangin. Ngunit lumaki ang kanyang mga mata nang may makita siyang magandang babae na ngayon niya lang nakita sa lugar nila. Wow! Sino kayang babae yan? Ang ganda naman niya. Asawa kaya niya yung kasama niya? Teka, buntis din yung babae? Pero ang ganda niya, ha? Anong sinisilip mo dyan? Ha? Wala. Wala. Kahit halatang tinitingnan mo yung babaeng bagong lipat? Hindi ko nga kilala yun eh. Kung ano-ano namang ibinibintang mo. Wala ka na ba talagang planong magtino, ha, Chano? Yan! Yan ang dahilan. Yan ang dahilan kaya nawawalan ako ng gana sa'yo. Kakabunganga mo sa akin. So may babae ka nga talaga, ha? Wala akong sinabing ganun. Oras na malaman kong meron ka na namang ginagawang katarantaduhan, Chano. Ewan ko sa'yo, Marta. Masyado ka nang nilalamon ng pagdududa. Yan bang napapala mo sa kakasama mo sa kumare mong si Elena? At talagang dinamay mo pa ang kaibigan ko sa away natin. Paano ba naman kasi? Sa tuwing pumupunta ka dun sa bahay nila, palagi mo na lang akong pinag-iisipan ng masama. Tapatin mo nga ako, Marta. Sinisiraan ba ako ni Elena sa'yo? Kung ano man yung pagdududa ko sa'yo, yon ang nakikita ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Kaaga-aga pambubuisit na namang maririnig ko. Lumalim pa lalo ang pagdududa ni Martha. Nang bago siya lisanin ni Chano, ay tumingin itong muli kay Jennifer na abala sa pagpasok ng mga gamit sa kanilang bagong tinutuluyan. Kinabukasan ay nag-ayos si Martha para puntahan ng kaibigang si Elena. Kahit pa pinagbabawalan siya ni Chano na pumunta rito, ay hindi niya ito pinakikinggan. Sa halip, nagalit pa si Martha dahil wala namang ginagawang masama si Elena. Tinungo ni Martha ang bahay ni Elena matapos iwan si Chano na mag-isa sa bahay nila. Kumusta ka naman? Naku, Mare. May bagong lipat na naman na kapitbahay sa amin. Oh, ano naman ngayon? Tsaka bakit nakabusangot yung mukha mo? Nakita ko na naman siya kahapon. Tinitingnan ng babaeng yun. Dalaga. Yun na nga ang nakakainsulto. May asawa na at sa tingin ko buntis pa. Buntis na pinag-iinteresan pa din ng asawa mo? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay, hindi mo naman kailangan magtiis, Martha. Hindi mo ko naiintindihan, Mare. Mahal ko si Chano. At kahit manyaki siya, mahal ko siya. Pero hahayaan mo na lang nasaktan ka ng ganyan. Hanggat kaya ko, titiisin ko para sa kanya. Ay, naku, ang tapang-tapang mo kapag inaaway mo siya. Pero kapag nakatalikod na, umuurong ka na, Martha. Nasasabi ko lang naman ang galit ko kapag kaharap ko si Chano. Pero sa puso ko, iba yung nararamdaman ko. May paraan para matapos ang lahat ng ito. Anong paraan? Kung may tiwala ka sa akin, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi ba magiging delikado sa asawa ko? Hindi. Tuturuan lang natin siya ng leksyon. Elena, kilala kita. Baka kung anong gawin mo kay Chano. Ano ka ba, Martha? Iniisip ko pa rin naman ang kapakanan mo dahil alam kong mahal mo yon. Siguraduhin mo lang. Akong bahala.
Matapos ipaliwanag ni Elena kay Marta ang plano niya para kay Chano, ay umuwi na si Marta. Hindi pa man siya nakakarating sa bahay nila, ay nakita niya si Chano sa may bakuran nila na may tinitingnan. Nakaramdam na naman siya ng sakit sa puso nang makita kung saan banda nakatitig si Chano na kulang na lang ay puntahan niya ito. Talaga, humanda ka talagang lalaki ka. Kung ano-ano na naman ang pinaggagawa mo. Chano! Oh! Andiyan ka na pala, Marta. Kanina pa kita hinihintay. Hinihintay? Pero sa ibang daan nakatingin ang mga mata mo? Ano ka ba, Marta? Pati ba naman dito sa labas ng bahay? Mag-e-eskandalo ka? Bakit? Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Ano ba? Hindi ka ba nahihiya? Ang daming makakarinig sa'yo dito. At ako ba talaga ang dapat na mahiya, ha, Chano? Eh ikaw, ha? Pumasok na tayo sa loob. Doon na tayo mag-usap. Wala ka nang ginawang tama. Shh! Ano ba? Tumahimik ka nga. Tara na sa loob. Bitawan mo nga ako. Mali ka nang iniisip mo, ha? Kahit nakita ko na nagsisinungaling ka pa rin, hayop ka talaga. Nasasaktan ako, Marta, ha? Kailan ka ba magbabago? Wala nga akong ginagawa. Hinihintay lang kita sa labas. Yun lang yun. Sinungaling ka? Sana dumating ang araw na may makatapat kang aswang na madukot yung mga mata mo at hindi ka na makakita pa! Pumasok si Marta sa kwarto niya habang napahagulgol ng iyak. Nitong linggo lang ay hindi niya matiis na hindi maisip ang palaging ginagawa ni Chano. Lalo pa ngayon na nararamdaman niyang may kakaiba na naman itong tingin sa bago nilang kapitbahay. Madilim na nang maisipan ni Marta na lumabas ng kwarto. Dati kasi, kapag galit siya ay sinusundan siya agad ni Chano para amuin. Hindi niya mahagilap si Chano sa sala. At maging sa labas ng bahay ay hindi na naman niya ito nakita. Galit na naman si Marta at ipinagpabukas ang masamang pakiramdam sa pag-alis ni Chano. Saan ka na naman nanggaling kagabing lalaki ka, ha? Natutulog dito sa suba. Napakasinungaling mo talaga. Lumabas ako dito kagabi at buong gabing wala ka dito. Ah, yun ba? Pinuntahan ko si pare kagabi. Nakipag-inuman. Nakipag-inuman? O nang bababae ka na naman? Ay, ang aga-aga, Marta. Hayop ka talaga. Tatawag ako ng pulis ngayon at ipakukulong kita. Akin na nga yan. Ano ba? Ibalik mo sa akin ang cellphone. Tatawagan ko ang mga pulis. Tumahimik ka na nga. Nakakairita ka na, Marta. Pagod na ako sa'yo. Saan ka na naman pupunta? Wala kang pakialam. Mas gugustuhin kong matulog sa tropa ko kaysa makasama ka buong gabi. Hayop ka talaga. Hayop na akong hayop. Yun naman ang tingin mo sa akin, di ba? Oh, anong nangyari doon kay Chano? Nakasalubong ko sa labas Hayaan mo siya. Habang nag-uusap sina Marta at Elena, ay nakarinig sila ng usap-usapan sa labas. Kaya naisipan nilang dalawa na lumabas. Naabutan nila sa labas si Auring. Nako, Mare! Nakita ko nga yan dyan mismo sa bagong lipat na kapitbahay natin na may sinisilipan niya kagabi! Teka, sandali. Aling Auring, ano ho yung pinag-uusapan nyo? Ay, may nakita akong isang lalaki. Nakatayo dyan mismo sa labas ng bahay ng kapitbahay natin. Abay, sinisilipan niya ang buntis na babae dyan. Hindi mo ba nakilala kung sino? Ay, madilim kasi kagabi. Pero sigurado ako dyan. Dyan talaga sumisilip sa bintana. Ganun ho ba? Sige ho, salamat. Nako, mag-iingat kayo, Marta. Abay, pakiramdam ko. Taga dito lang yung taong naninilip. Magsarado ka ng pintuan. Salamat ho sa paalala. Ayos ka lang ba? Palagay ko, si Chano ang tinutukoy ni Aling Auring. Ay, paano mo naman nasabi yun? Mare, kilala ko ang asawa ko.
Minsan ko na din siyang nahuli na nakatingin palagi dyan sa buntis naming kapitbahay. Ay, wala na talagang pinipili ang si Chano, no? Mapabata man, matanda, pati ba naman buntis? Hindi na to dapat baliwalain, Mare. Kailangan na nating turuan ang leksyon niyang si Chano. Yung sinasabi mo nung nakaraan, gagawin natin yon. Buti na lang, dala-dala ko tong mga gamot. Para saan tong lahat? Ito, pwede itong ipainom kay Chano. Para naman mag-init ang katawan niya at maakit mo siya. Ito, para saan naman tong isa? Ito naman, para sa'yo. Ay, para dalawa kayong nayari ng gamot na to. Tsako, hindi natitingin sa iba si Chano sa oras na yun. Sigurado ka bang epektibo yung mga gamot na yan? Naku, Mare, parang hindi mo ako kilala. O sige, kukunin ko yung dalawa. Pero, may bisa yung gamot na yan. Anong bisa? Hindi pang habang buhay ang gamot na yan, ah. Kapag nag-init ng katawan ninyong dalawa, kinabukasan, babalik na din sa normal ang lahat. Ano pang saysay para inumin naming pareho to? Di malalaman mo din pagdating ng tamang panahon. Makahulugan ang sinabi ni Elena, pero hindi niya maintindihan ang punto ni Elena. Sa halip, ay hinayaan niya na lamang natanggapin na ang mga gamot at itinabi. Hindi niya kasi kayang gamitin ito, lalo pa sa panahong galit siya kay Chano. Lumipas ang ilang araw at napapadalas na ang pagsilip ni Chano sa kanilang bagong kapitbahay. Halos madaling araw ay palagi siyang nandoon sa labas ng bintana nito at nagulat siya nang biglang tumingin ang buntis at nagkatitigan silang dalawa. Pasensya na. Bakit ka nakatingin sa akin mula sa labas? Ha? Wala, napadaan lang ako. Napadaan ka lang pala. Akala ko kasi ako talaga yung sadya mo. Anong ginagawa mo? Bakit mo hinuhubad ang tuwalya? Huwag kang mag-alala. May damit naman akong panloob. Ang init lang kasi. Oo nga eh. Ang init. Bakit hindi ka na muna pumasok sa loob? Di ba, nandyan ang asawa mo? Wala ang asawa ko. Madalang lang umuwi yun dahil malayo ang trabaho. Sigurado ka ba? Oo naman. Wala naman tayong gagawing masama sa loob, hindi ba? Ha? Wala nga. Oh, bakit parang nanginginig ka? Kinakabahan ka ba? Hindi. Palagi kitang nakikitang nakasilip sa labas ng kwarto namin. Baka nagkamali ka lang. Huwag ka na magsinungaling. Ay, ang init talaga. Kailangan ko nang umuwi. Ang bilis naman. Hindi ka pa nga nagpapakilala sa akin. Aalis ka na agad? Ha? Ako si Chano. Ako naman si Jennifer. Masaya ako makilala ka. Chano? Wala bang asawa mo? Nasa malayong lugar ang asawa ko. Madalang din siya umuwi dito. Ganun ba? Jen. Uuwi na ako ah. Baka hinahanap na ako sa amin eh. Okay, sige. Chano, kapag gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Ang tanga-tanga mo, Chano. Palay nang lumalapit sa'yo. Tutukain mo na lang. Pinanghihinaan ka pa ng loob. Ay! Hayaan na. May araw din para sa amin ni Jennifer. Matapos ang insidenteng yun, ay palagi nang nasa isip ni Chano si Jennifer. Tila ba parang gusto siya ng babae, kahit na ito'y buntis. Araw-araw ay nagmamatsyag si Chano kay Jennifer na siya namang pinagdududahan ni Marta dahil madalas niyang nakikita si Chano sa labas ng bahay ng babae na nakasilip sa may bintana kung saan doon ang kwarto ni Jennifer.
Kaya naisipan ni Marta na puntahan ng kaibigang si Elena para sa gagawin nilang orasyon o plano kay Chano. Kailangan ko ng kumilos, Elena. Hindi na tama ang ginagawa ni Chano. Ayoko na makapinsala pa siya ng iba. Bakit? Ano na namang ginawa ni Chano? Naalala mo ba yung kapitbahay namin? Mare, sigurado ako, sinisilipan niya din yun. Hindi mo kinakausap si Chano tungkol dito? Ilang beses na. Halos sa araw-araw na nga kami nag-aaway. Pero ayaw niya pa rin umamin. Hindi ako tanga, Elena. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko. Bakit ba kasi ayaw mong iwanan yung asawa mo? Hindi mo ko naiintindihan, Elena. Hindi ganun kadali. Pero hinahayaan mo na lang na paulit-ulit kanyang saktan ng ganyan. Dahil mahal ko siya. Asawa ko pa din si Chano. Nagsumpaan kami, kaya hindi ko siya magawang iwan. Ay naku, di kung ganyan, ay wala na akong magagawa sa pagiging martir mo, Marta. Pero sige, tutulungan kita. Hindi dahil kay Chano kundi dahil kaibigan kita. Anong gagawin ko para tumigil na siya? Di kausapin natin si Jennifer. Ha? Bakit? Kailangan natin siyang balaan sa mga ginagawa ni Chano. Nang sa ganon, hindi siya mabiktima nito. Sige, kung makakatulong yan, gagawin ko. Desidido si Marta na kausapin si Jennifer tungkol sa ginagawang paninilip ni Chano. Kaya nung umaga ninyon, nang makaalis si Chano, ay agad na tinawagan ni Marta si Elena para samahan siya na pumunta sa bahay ng babae. Nasa labas pa lang sila ng pintuan ay nakaramdam na ng kakaiba si Elena. Parang pamilyar sa kanya ang nararamdaman niyang aura. Isang malakas na kapangyarihan na pilit niyang inaalala. Parang pamilyar sa akin to May sinasabi ka, Mare? Wala, Mari. Sigurado ka? Bakit parang namumutla ka? Gusto mo sa susunod na lang natin ituloy to? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ituloy natin, Mari. Total, nandito na rin naman na tayo. O sige. Sino yan? Sino sila? Ikaw ba si Jen? Tama? Oo. Ano pong kailangan ninyo? Pwede ba kaming makituloy? Para pag-usapan ang gusto naming iparating sa'yo. Sige ho. Tuloy po kayo. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Martha, ang asawa ni Chano. Ano po bang problema at napasugod kayo rito? Gusto ka naming balaan tungkol sa ginagawa ng asawa ko. Pasensya na po. Pero hindi ko talaga kayo naiintindihan. Jen, palagi kang sinisilipan ng asawa ko. Mula sa bintana ng kwarto niyo. Araw-araw niyang ginagawa yon ng paulit-ulit. Ha? Ayokong dumating sa punto na hindi na niya mapigilan ang sarili niya at pasukin ka na niya dito. Sigurado po kayo sa sinasabi niyo? Asawa ko si Chano, Jen. Hindi ko ipagkakanulo ang asawa ko para lang magsinungaling sa ibang tao. Kung ganoon, kailangan ko na talaga mag-ingat sa kanya. Salamat sa paalala. Kung ano man ang mangyari, sabihan mo lang ako. Makakaasa ka. Hanggang sa makalabas sina Elena at Marta sa bahay ng babae, ay naramdaman ni Marta na tahimik lang si Elena. Hindi ito nagsasalita na siyang ipinagtataka niya dahil sila lang dalawa ni Jen ang nag-uusap at ni isang salita ay hindi nito ginawa. Mare, may problema ba? Ano yun? Tinatanong kita kung may problema ka. Kanina ka pa walang imik. Kanina ka pa tahimik. Nakaalis na lang tayo sa bahay ni Jen pero hindi ka pa rin kumikibo. Wala to, Mare. Mare, kilala kita. Sabihin mo sa akin kung anong nalalaman mo. Si Jen.
Anong meron sa kanya? Hindi ako sigurado. Pero parang nakaengkwentro ko na siya dati. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo muna ako na alamin ko to. Hindi ko pa alam ha. Iniisip ko pa kung saan kami nagkita. Naku, Mare. Kinakabahan ako sa sinasabi mo, ha? Magtiwala ka lang sa akin, Mare. Kapag nasiguro ko, ikaw mismo ang unang-una kong pagsasabihan. Oo na. Alam mo naman na malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya hindi na kita kukulitin pa dito. Hindi na kita maihahatid sa inyo, Baka dumating na si Chano eh. At magduda na naman yun sa atin. Oh, sige, Mare. Uwi na ako. Mag-isang naglakad si Elena nang maramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Hawak-hawak niya ang agimat dahil pamilyar ang nararamdaman niyang sumusunod sa kanya. Hindi pa din ito nagpapakita hanggang sa marating niya ang bahay nila. At ramdam pa rin niya ang nakasunod sa kanya. Hindi pa man siya nakakapasok ng bahay, ay hinarap niya na kung sino man ang nakasunod sa kanya. Alam kong kanina mo pa ako sinusundan. Magpakita ka na! Anong pakay ninyo at pinuntahan niya ako sa bahay? Sinabi na namin sa iyong rason, hindi ba? Tungkol yung kay Chano. Sinungaling. Isa kang albularya. At alam mo kung ano ko. Oo, kanina ko pa nararamdaman na matagal na tayo magkakilala. Ngayon, anong pakay niyo sa akin? Maniwala ka man sa hindi. Tinalikuran ko ng pagpaslang ng mga aswang. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sandali, hindi kita papatulan ngayon. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto ko lang naman humiling sa iyo. Bakit naman kita paniniwalaan? Isa kang albularya na siyang umubos sa kalahi ko noon. Alam ko nasaktan kita noong panahong napatay ko ang kapwa mo mga aswang. Pero dahil lang din yun sa ginawa niyong pagpatay sa mga tao. Kung makikipagkasundo ka sa akin, sa amin, ibibigay ko sa iyo ang masarap ninyong pagkain. Anong ibig mong sabihin? Gusto ka ni Chano at palagi kanyang sinisilipan. Gawin mo ang paraan para maakit siya sa'yo hanggang sa mahulog siya sa bitag. Bakit mo ginagawa yan? Hindi ba't asawa siya ng kaibigan mo? Ito din ang gusto mangyari ni Marta, ang makawala sa asawa niyang taksil. Kung gano'n, tatanggapin ko ang alok mo. Pero sa oras na traidorin mo ako mismo ang papatay sa inyo. Nakakaasa ka. Nagsasabi ako ng totoo. Nakahinga ng maluwag si Elena nang lumipad na si Zen. At tama nga ang hinala niyang kakaiba ang babaeng ito. Dahil isa itong aswang na siyang nakaengkwentro niya noon. Pinapanalangin niya na sana'y tumupad sa usapan si Zen para sa ikagiginhawa ng pamumuhay ng kanyang kaibigan. Samantala, nagpalingali nga si Marta sa bahay nila nang may marinig siya sa may pintuan na may nabasag. Agad niya itong pinuntahan. Chano, anong ginagawa mo dyan? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita kung anong ginawa ko? Umuwi ka dito ng lasing. Tapos ganyan pang gagawin mo? Alam mo, naiinsulto na ako sa mga sinasabi mo eh. Lalaki pa din ako. Alalahanin mo. Kaya kong baliin ang mga buto mo. Subukan mo lang, Chano. Wala ka nang ibang ginawa, kundi perwisyo na lang sa buhay ko. Kailan ka ba magbabago? Puro ka na lang duda. Wala ka namang nakikita. Sino bang pinagmamalaki mo, ha? Yung kaibigan mo? Paano naman napasok sa usapan dito si Elena? Dahil alam ko, siya lang ang nagpapagulo ng utak mo. Dahil alam ko, una pa lang, ayaw niya na sa akin. Tigilan mo nang ang pagbibintang mo sa iba, Chano. May
araw din yan sa akin. Hoy, anong gagawin mo kay Elena, ha? Bitawan mo nga ako. Magpapahinga ako. Oras na malaman ko kung anong gagawin mo kay Elena. Humanda ka sa akin, Chano! Puno ng pangamba ang naramdaman ni Marta dahil tututuhanin ni Chano ang pagbabanta kay Elena. Alam niyang madadamay o masasangkot sa gulo ang kaibigan. Kinakabahan man ay patuloy pa rin ang pakikipag-ugnay ni Marta kay Elena at ang kanilang plano para mahinto si Chano sa kanyang kabaliwan. Hindi na din sinabi ni Marta ang tungkol sa pagbabanta nito kay Elena dahil sa takot niya na rin. Ano nang gagawin natin? Nakausap na natin si Jen. Parang baliwala lang sa kanya ang sinabi natin tungkol kay Chano. Hayaan mo na nga yan, Jen. Ayos ka lang ba? May tinatago ka ba sa akin, Mare? Hindi wala naman. Hanggang ngayon iniisip ko pa din kung bakit bigla ka na lang natahimik kahapon at hindi na umiimik. Pwede ba? Huwag na lang natin pag-usapan yun. Elena, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Total malalaman mo din naman. Ang ano? Ito atin-atin lang to Kasi hindi pangkaraniwang tao si Jen. Anong ibig mong sabihin? Paano ko ba to sisimulan hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero isa siyang uri ng aswang. Ano? Alam ko mahirap paniwalaan. Pero alam mo, isa akong albularya. At sila ang mga nakaengkwentro ko noong panahong pumapatay pa ako ng mga aswang. Nakakagulat ka naman, Mare. Hindi ko alam yan Sa tagal na nating magkaibigan. Hindi naman lahat dapat alam ng isang kaibigan, Marta. Sana naman maintindihan mo. Ibig sabihin, kung aswang si Jen, delikado si Chano kung nagkataon. Ay, gano'n na nga. Pero gano'n naman ang gusto natin mangyari, hindi ba? Oo, pero hindi ko akalain na aswang ang tatapos sa pagkamanyakis niya. Pinagkaluno ko na si Chano kay Jen, ha? Noong una, ayaw niya akong paniwalaan. Pero alam kong susundin niya ang sinabi ko. Papatayin ba niya ang asawa ko? Hindi ko alam kung anong gagawin niya, Mari. Basta ang alam ko, matuturuan ng leksyon niyang asawa mong manyakis. Imbes ang isipin ni Marta ay ang pagbabanta ni Chano sa kaibigan, ay mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot at kaba sa mga nalaman niya. Naging komplikado ang sitwasyon nilang mag-asawa, lalo na kay Jen. Nang makauwi si Marta, ay hindi niya pinahalata sa asawa ang mga natuklasan niya, habang si Chano'y naninibago dahil hindi man lang siya binungangaan ni Marta. At dinaanan lang siya nito na para bang walang nangyari. Sa halip na sundan ng asawa, ay dahan-dahan siyang pumunta sa may bintana ng bahay ni Jen. Nakita niya itong nakatapis ng tuwalya at ramdam na naman niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Shit! Ang ganda mo talaga, Jen. Ang sexy mo sa suot mo. Bakit hindi ka tumuloy? Ha? Sinong kausap ni Jen? Hindi naman siya nakatingin Ang sabi ko, bakit hindi ka tumuloy dito, Chano? Ako ba? Wala naman sigurong ibang Chano dito, di ba? Alam mong nandito ako? Nakikita kitang papunta dito. Kaya alam kong ikaw yan. Halika, pumasok ka. Tuloy ka. Napasyal ka yata. Nag-away na naman ba kayo ng asawa mo? Paano mo nalaman yun? Ano ka ba naman, Chano? Magkalapit lang tayo ng bahay. Rinig na rinig ko palagi ang bangayan ninyo. Nako, pasensya ka na. Ayos lang. Minsan, ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Oo nga.
Alam mo, Chano, ang mas gusto ko sa lalaki, yung bad boy. Ha? Alam ko may pagnanasa ka sa akin. Hindi naman. Teka, Jen. Bakit? Diba ito ang gusto mo? Hmm? Teka lang. Hindi ako handa dito. Natatakot ka ba na malaman ng asawa mo? Hindi. Bakit kinakabahan ka ng ganyan? Hindi naman sa ganun, pero... Sige, bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Kapag handa ka na, puntahan mo lang ako rito. Natulala si Chano habang palabas ng bahay ni Jen. Hindi niya alam ang gagawin niya sa sarili. Gustong-gusto niyang angkinin si Jen. Pero sa tuwing magkalapit sila ay tila ba tinatamaan siya ng hiya. Hindi pa siya nakakalayo sa bahay ng babae nang makita niya si Elena. Malagkit ang tingin nito sa kanya. Kaya tsak niyang alam nitong galing siya sa loob ng bahay ni Jen. Ikaw talagang babae ka. Salot ka sa paningin ko. Alam ko, magsusumbong ka na naman kay Marta sa nakita mo. Humanda ka. Nagpalitan sila ng tingin hanggang sa makalayo si Elena. Nakabuo ng desisyon si Chano na tatakutin niya ito para mahinto na sa pagsusumbong sa kanyang asawa. Hinintay lang ni Chano na dumilim at agad siyang nag-abang sa daanan. Alam niyang galing si Elena sa bahay nila kaya nakatambay na siya sa may tindahan. Suot ang itim na jacket, sombrero at maskara ay palihim na sinundan ni Chano si Elena. Nang makita niya itong pauwi na. Alam ni Chano na dadaan sila sa madilim na parte kaya may pagkakataon siyang atakihin ito. Samantala, hindi alam ni Chano na nararamdaman ni Elena ang presensya niya. Humanda ka sa akin na babae ka. Nasaan na yun? Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya. Isa lang ang daanan ng tao. Imposibleng mawala siya ng ganong kabilis. Shit! Hindi kaya maligno ang babaeng yun. Hindi. Hindi totoo ang mga maligno. Oh! Ano yun? Ha? Ha! Kala mo may isaan mo ko, Chano, ha? Sige, takbo lang habang may lupa pa. Hindi mo ako masyadong kilala, Chano. Saan pumunta yung babaeng yun? Imposible! Imposibleng mawala siya sa paningin ko! Hoy, Chano. Anak ng tibaklo! Oh, bakit parang namumutla ka? Ano nangyari sa'yo? Ha? Hinihingal ka pa, ha? May problema ba? Wala. Wala to dyan. Nako, ikaw, Chano, ha? Baka naman hinahabol ka ng mga babae mo. Ha? Wala naman akong babae dyan. Talaga lang, ha? Saan ka pala galing? Gabi na. Ano pang ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng mantika. May iluluto kasi ako. Ganun ba? Ihahatid na kita sa inyo. Hindi na. Okay lang. Pauwi naman din ako eh. Tsaka, magkalapit lang tayo ng bahay. Sige. Nakampante si Chano nang makita si Jen. Kahit nasa isip niya pa din ang nangyari kanina. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ba talaga si Elena at bigla na lang itong nawala. Sa kakaisip niya ay hindi niya namalayan na nakarating na sila sa bahay ni Jen. Ayaw mo bang pumasok muna? Baka gusto mo munang kumain sa loob. Hindi na. Baka hinahanap na din ako ni Marta eh. At magbubunga nga na naman yun. Okay, sige. Salamat sa pag-attend. Next time uli, ah. Chano, ano bang nangyayari sa'yo?
Si Jen na yung lumalapit sa'yo. Di ba ito ang gusto mo? Visit ka kasing Elena ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. May araw ka din sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Oh, buti naman at may plano ka pang umuwi. Akala ko doon ka na matutulog sa kapitbahay natin eh. Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba hindi ko nakita kung saan ka galing? Nagkasalubong lang kami ni Jen. Kaya hinatid ko siya sa bahay nila. At magsisinungaling ka pa talaga? Ewan ko sa'yo, Marta. Naalibadbaran ako sa bunganga mo. Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Wala ka talagang kwenta! Pwede ba? Tumahimik ka na! Aray, Chano, nasasaktan ako! Aray! Kung hindi ka lang babae, papatulan na kita! Bitiwan mo nga ako! Hoy, Chano! Kung inaakala mong hindi ako lalaban, nagkakamali ka! Halos lahat na lang ng nakikita mo, pinamumukha mo sa akin na manyakis ako! Dahil yun ang totoo! Tigilan mo na ako, Marta! Kung ganyan palagi ang bungan mo sa tuwing uuwi ako, sige, gagawin ko yan! Ano? Gagawin kong mambabae tulad ng iniisip mo! At hindi mo na ako magpipigilan pa doon! Nakaramdam ng takot si Marta sa pagbabantang yun ni Chano. Alam niya na may gagawin nitong hindi maganda. Hindi niya alam ang takbo ng utak ni Chano. Buong gabing hindi umuwi ang lalaki, kaya mag-isa lang si Marta. Hanggang sa sumapit ang umaga ay hindi na ito nakita. Para masigurado ay pumunta siya sa bahay ni Jen. Jen, pumunta ba dito si Chano? Hindi po. Bakit? Buong gabi kasi siyang hindi umuwi eh. Wala akong alam. Jen, parang awa mo na. Gawin mo na ang lahat para maturuan ang leksyon ng asawa ko. Hindi ko to ginagawa para sa inyo o kanino man. Ginagawa ko to para sa amin ng asawa ko. Hayaan mo, makakaasa ka. Pagsapit ng kabilugan ng buwan. Maraming salamat. Hindi ko na talaga kaya ang ginagawa ni Chano. Sige na, baka makita ka pa ni Chano. Pag-isipan ka pa niya na masama. Tumalikod na si Marta at nagsimulang umalis. Samantalang hindi nila alam na kamasid lang si Chano sa kanilang dalawa habang nag-uusap sila mula sa malayo. Kaya hindi nito narinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero sa isip ni Chano, seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito na mas lalong nagpagalit si lalaki. Hayop ka, Marta. Anong sinasabi mo kay Jen? Siguro inaway mo si Jen. Sagabal kayo ni Elena sa plano ko. Hinding-hindi niyo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari sa amin ni Jen. Andito pa din pala ang litrato ni Jen. Ang ganda mo talaga. At ang sariwa, Jen. Mapapasakin ka din. Umuwi si Chano sa bahay nila. Sa kanya iniwan ang telepono sa lamesa upang maligo. Matapos ang kanyang ginagawa ay nagulat siya nang may lumapit sa mukha niya. Nakita niyang nakatayo si Marta sa harapan niya na nanlilisik ang mga mata. Napakawalang hiya mo talaga! Ano na naman ang problema mo, Marta? Ano to ha? Anong ibig sabihin ng mga larawan ni Jen sa telepono mo? Nakatapis pa ng tuwalya? Hayop ka! Pati buntis pinagnanasahan mo? Hindi ka na ba talaga makakapagpigil, ha? Aray! Tama na, Marta! Masakit! Napakahayop mo! Lahat ginawa ko sa'yo! Ilang taon ako nagtiis! Binigyan kita ng pagkakataon para magbago pero hindi mo ginawa! Ano bang mali doon? Ang mali dun, may asawa ka na! At may asawa na si Jen!
Buntis na si Jen! Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Walang ibig sabihin ng mga yan. Napakasinungaling mo! Nahuli ka na! Nagdi-deny ka pa! Hindi mo talaga aaminin ang lahat ng kasalanan mo! Magtigil ka nga, Marta. Alam mo ang problema sa'yo? Yung bunganga mo. Kaya nawawalan ako ng gana makipag-usap sa'yo. Pagsisisihan mo to! Lahat ng kahayupan mo! May kapalit! At mas masahol pa sa inaasahan mo! Iyak ng iyak si Marta matapos talikuran si Chano. Buo na ang desisyon niya sa mangyayari sa asawa. At kung ano man ang mangyari dito, pag tinuloy nito ang balak ni Jen. Mula sa kwarto, habang nakahiga si Marta, ay nakarinig siya ng mga kaluskos na nanggagaling sa bakuran nila. Naisip niya na baka si Chano ito dahil hindi niya ito nakitang pumasok matapos silang mag-away. Nasa na kaya ang lalaking yun? Ayun. Anong ginagawa niya? Grabe, Chano. Yan ba ang walang ginagawa? Pero gumagawa ka ng daan sa bakuran natin. Papunta kay Jen? Hindi ka na talaga nakakaramdam na nasasaktan ako sa ginagawa mo? Chano! Marta! Ano na namang ginagawa mo dyan? Sobra ka na! Wala kang pakialam. Ito ang gusto mo, di ba? Ang gawin ko ang mga bintang mo. Hindi ka na ba talaga titigil? Gusto mong ipadampot na lang kita sa mga pulis? Mas masahol ka pa sa nagdodroga! Hindi mo na ako mapipigilan, Marta. Gagawin ko kung anong gusto ko. Walang iya ka talaga! Ano ba? Kung hindi ka alis dito sa harap ko, tatamaan ka sa akin! Demonyo ka, Chano! Demonyo na akong demonyo! Wala nang makakapigil pa sa plano ko. Tandaan mo to, Marta! Tandaan mo to! Diyos ko, sana matigil lang kamanya ka ni Chano. Pero kahit ganun siya, mahal ko pa rin siya. At umaasa akong magbabago siya. Pagkatapos maghukay ni Chano ng daan patungo sa bahay ni Jen, ay umalis siya at pumuntang tindahan para mag-inom. Nagplano si Chano para makuha niya si Jen sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Naniniwala kasi siya na nararamdaman niya na gusto rin siya nito. Makukuha din kita, Jen. Gustong gusto kitang masipinan. Chano, Jen? Anong ginagawa mo dito? bibili sana ako ng tuyo. Naubusan kasi sa amin. Nakita kitang umiinom dito. Ganun ba? Okay ka lang ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Wala. Nagkaroon lang kami ng away ng asawa ko. Pasensya ka na sa tanong ko. Ayos lang. Hindi naman importante yun eh. Pero, hindi mariresolba ang problema nyo pag umiinom lang. Alam ko. Pero ito lang ang tayong paraan para mabawasan ng kahit konti ang init ng ulo ko. Sige. Hindi na muna kita papakialaman ngayon. Uuwi na rin ako pagkatapos kong bumili. Ihatid na kita sa inyo dyan. Hindi na. Baka ako pang maging dahilan ng pag-aaway niyong mag-asawa. Pabili nga po. Salamat. Paano? Mauna na ako, Chano, ha? Kung alam mo lang, Jen. Ikaw ang dahilan ng palagi naming pag-aaway ni Marta. Pero ayos lang. Dahil totoo naman. Hindi mapigilan ni Chano ang sarili niya habang pinagmamasdan si Jen na papalayo sa kanya. Unti-unti namang nag-init ang kanyang katawan na gusto niya itong halikan at pagsawaan. Matapos niyang uminom ay dumiretso siya sa bahay nila ni Marta. Naabutan niya ang asawa na pinaghahakot ang kanyang mga damit. Anong ginagawa mo? Hindi ba't ito ang gusto mo, Chano?
Pagod na ako. Pagod na ako sa pagsisinungaling mo. Ano na naman pumasok sa isip mo? At nagkakaganyan ka? Ikaw na din ang may sabi na may balak ka kay Jen. Ikaw na nagsabi na hindi na kita pakialaman. Ikaw na nagsabi na hindi na kita pakikialaman. Tumigil ka na nga! Siguro si Elena na naman nag-utos sa iyo na gawin to. Wisit na babaeng yun. Hindi pa ako tapos sa kanya. Ibig mo sabihin, totoo yung sinabi ni Elena sa akin? Sabihin mo! Hindi! Sinungaling! Galing na mismo sa bibig mo! At pati kaibigan ko ay dadamay mo pa! Tumahimik ka! Pwede ba? Plano mo talagang patahimikin si Elena para lang magawa mo ang mga balak mo! Napakademonyo mo talaga! Pinagsisisihan ko na pinakasalan pa kita! Kung ganon, bakit di mo ako magawang iwan? Sa ayaw at sa gusto mo, Marta, tanggapin mo ng ganito ako. Napakawalang hiya mo! Tumabi ka nga dyan. Sasaktan talaga kita. Kulang pa ba ako, Jano? Gusto mo bang marinig ang totoo? Oo. Hindi ako kontento sa'yo. Kulang na kulang ka. Tingnan mo nga ayos mo. Niwala pa tayong anak, pero mukha ka ng lola. Si Jen, maganda, sexy. Kahit buntis pa, tinatamaan ako. Walang hiya ka! Nakakadiri ka! Lumayas ka dito! Yan ba ang gusto mo? Sige, maghiwalay na tayo. Itong tatandaan mo, Marta. Hindi na ako babalik pa sa'yo! Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagkaplanuhan si Chano na takutin at sundan si Elena dahil malakas ang loob niya na itong dahilan kaya siya pinalayas ni Marta. Para sa kanya, malaking salot ito para sa mga plano niya. Dumating ang pagkakataong hinihintay niya na makita si Elena ay hindi siya nagdalawang isip na sundan ito. Sa kadiliman ng gabi, napansin niyang huminto ito sa paglalakad, kaya naman napahinto din si Chano. Alam kong kanina mo pa akong sinusundan, Chano. Anong kailangan mo sa akin? Paano mo nalaman? Pangalawang beses mo na itong ginagawa. Anong binabalak mo? Isa kang hadlang sa mga plano ko. Plano? Para ang kininang buntis na pagmamayari na ng iba. Wala kang alam. At wala kang karapatan na pagsabihan ako. Itigil mo na to, Chano. May panahon pa para magbago. Ha? Ano sa tingin mo? Papakinggan kita? Alam mo bang pinalayas ako ni Marta? Hindi ko alam yon. Sinungaling! Alam kong sinusulsulan mo ang asawa ko para palayasin ako. Hindi totoo yan. Desisyon ni Marta na iwan ka dahil sa katarantaduhan mo. Tama ng satsat! Tingnan ko lang kung makakapagsalita ka pa sa gagawin ko sa'yo! Magpaalam ka na, Elena! Ikumusta mo na lang ako kay San Pedro! Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Hoy! Elena! Engkanto ka ba, ha? Bagay lang yun sa'yo. Hayop ka! Isa kang halimaw! Kung may halimaw man sa ating dalawa, ikaw yon. Ang dami ng taong nadadamay dahil dyan sa pagkamanyakis mo. Pakawalan mo ako! Hindi kita sasaktan, Chano. Hindi ako kasing sama ng budhi mo. Maya-maya makakagalaw ka na. Elena! Oy! Bumalik ka dito! Ibalik mo ako sa dati! Anong klaseng maligno yun? Kaya niyang kontrolin ang katawan ko! Buwisit! Sa ginawang mahika ni Elena, nanatili lang na nakatayo si Chano at hindi makagalaw. Ilang sandali lang ay nawala na ang bisa ng kapangyarihan ni Elena, kaya unti-unti na ring nakagalaw si Chano. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita.
Sigurado siyang hindi tao si Elena. Hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ito at hindi pa niya kayang intindihin dahil mas nakafocus siya sa binabalak niya kay Jennifer. Nakituloy na lamang siya sa kanyang tiyuhing si Alberto. Ano ba kasing nagyari, Chano? Pinalayas na ako ni Marta. Ano bang dahilan? Mahabang istorya, Chong. Dito na muna ako pansamantala, Chong. May kailangan lang akong ayusin. Dako, ayaw kong madamay dyan sa kung ano man ang ginagawa mo. Hindi po. Aayusin ko lang tong problema ko. O sige, ikaw ang bahala. Hawak-hawak ang bote ng alak ay pinilit pigilan ni Chano ang galit niya sa hindi malamang dahilan, kung tungkol ba sa pagpapalayas ni Marta sa kanya o sa hindi pangkaraniwang tagpo nila ni Elena. Mula nang pinalaya si Chano sa bahay nila, ay palihim niya nang sinisilipan si Jen tuwing ito'y naliligo o nagbibihis. Ang kinis talaga ng balat mo, Jen. Mas lalo ko nag-iinit sa tuwing nasisilipan kita. Ay, may tao yata doon. Nakikita mo ba yun, Mare? Naku, Tignan mo! kailangan ko magtago. May nakakita yata sa akin. Ay, parang pamilyar sa akin yung sumisilip doon sa bahay na yun, Mare! Ay, oo, nakita mo ba yun? Kailangan ko namang Ay, padali. halika nga! Baka mahuli pa ako dito. Babalikan kita, Jen. Akin ka lang. Nang dahil sa dalawang babae na muntik nang mahuling naninilip, ay agad na nilisan ni Chano ang bahay ni Jen. Umuwi siya sa bahay ng kanyang tiyuhin para magpahinga. Naabutan niya ang kanyang tiyuhin na nagwawalis sa labas ng bahay. Oh, saan ka galing? Andyan lang ho. Eh bakit parang pinagpapawisan ka yata? Ayos ka lang ba? Opo. Wala to. Magpapahinga na muna ako. Oh, sige. Baka iba na yung ginagawa mo. Hindi ko na kayang tiisin ang pagnanasa ko sa iyo, Jen. Bukas lang kami. Magsasawaan kita. Hindi ko pa rin lubos maisip na nakakaya ng asawa mo na iwanan ka mag-isa. Malapit na ang pagsapit ng kabilugan ng buwan ang hinihintay ni Elena. Alam niyang pupunta si Marta dahil yun ang naging usapan nilang dalawa na bago sumapit ang kabilugan ng buwan ay kailangan niyang pumunta kay Elena para isagawa ang huling ritual. Akala ko hindi ka na darating. Pinalayas ko na si Chano. Hiniwalayan na niya ako. Alam ko yun. Dahil nung nakaraang gabi sinundan ako ni Chano. Ano? Huwag kang mag-alala. Wala siyang ginawa sa akin. Alam ko ang pakay niya dahil gusto niyang mawala ako. Dahil ang akala niya, ako ang hadlang sa mga plano niya. Tatapusin na natin ang kahibangan ni Chano. Nakakaasa ka. Siya, umupo ka. Anong gagawin natin? Ito na ang kapangyarihan ng mga aswang. Kailangan nating tawagin ang kanilang espiritu para maging malakas sila. Lalo na mamaya pagsapit ng kabilugan ng buwan. Bakit tayo ang tatawag? Isa akong albularya. Ako ang dahilan ng pagkaubos ng mga aswang na kasapi ni Jen. Sa paraang ito, makakahingi ako ng tawad sa kanila. Sige, gawin na natin. Pagkatapos nito mamaya, hindi na makakatakas si Chano sa pakay niya. Gawin mo ang lahat, Mare. Dahil natatakot na ako sa pwedeng gawin ni Chano. Hindi na siya tao. Hayaan mo. Pagbabayaran niya ang lahat ng sakit ng ibinigay niya sa'yo. Lalo na sa paninilip niya kay Jen. Salamat, Mare. Hindi mo talaga ako iniwan kahit noon pa man. Mahabang oras ang iginawad nilang dalawa para isagawa ang ritual. Malakas na simoy ng hangin at ingay ng mga nilalang ang kanilang naririnig habang binabasa ni Elena ang ritual.
Elena, ano yun? Huwag mong pansinin mga nilalang na yan na nag-iingay ngayong gabi. Isang patunay lang ito na lalabas silang lahat sa kabilugan ng buwan. Natatakot ako. Hindi ka nila gagalawin hanggat nandito ka sa poder ko. Ituloy na natin. Sigurado ka ba dito, Elena? Bakit nagdadalawang isip ka na ba, ha, Marta? Hindi naman. Pero ni minsan sa buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Nakaharap mo na. Anong ibig mong sabihin? Eh di ba nga sinabi ko na sa'yo? Isang aswang si Jen, hindi ba? Oo, pero hindi tulad ng mga nakikita ko sa TV. Hindi lang nagpapalit ng anyo. Pero pag nagpalit yun, makikita mo ang pagiging aswang niya. Sige, Mare. Ituloy na natin ang ritual. Sige. Shararia, shararia. Oh, shararia, shararia. Umaalingaw-ngaw ang ingay ng mga nilalang sa lupa habang natatapos ang kanilang ritual. Samantalang sumapit ang kabilugan ng buwan, buo na ang desisyon ni Chano na salakayin si Jen. Mula sa bintana ng bahay nito, sinisilipan niya ang babae. Kitang-kita niya ang buong katawan nito na mas lalong nagpapainit sa kanya. Sa pagkakaalam niya ay mag-isa lang ito sa bahay. Dala-dala ang isang kutsilyo, itinago niya ito sa kanyang likod para kung sakaling tumanggi ang babae ay may panlaban siya rito. Ay, shit, Jen. Napakaganda mo. Ang kinis ng mulat mo. At hindi ako uuwing talunan ngayon. Oh. Hindi mo talaga sinarado ang pinto. Siguro, alam na alam mo ang gagawin ko. Jen? Nasaan ka? Huwag ka nang magtago. Di ba? Nung nakaraan, palagi mo akong binibigyan ng motibo. Ngayon, andito na ako. Jen! Mabuti naman at dumating ka, Chano. Hinihintay mo ako, Jen? Araw-araw kitang hinihintay na pumunta dito, Chano. Ibig bang sabihin, may gusto ka sa akin? Ano ba sa tingin mo? Hindi na pala ako mahihirapan. At hindi ko na kailangan pang gamitin itong kutsilyo. Dahil gusto mo din pala ako. Bakit nagdala ka pa ng ganyan? Kung pagbibigyan naman kita sa gusto mong mangyari. Ang sarap sa pandinig, Jen. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Hindi ako nagkamali na ikaw ang napili kong silipan. Kung bakit ba naman kasi kailangan mo pang manilip. Kung mapagbibigyan naman kita. Natatakot lang kasi ako na baka tulad ka sa ibang babae na magagalit. Hindi naman ako ganon. Ang sarap mo, Jen. Halika dito. Sandali. Dahan-dahan lang, Chano. Nagigigit talaga ako sa'yo. Ang bango-bango mo, Jen. Hindi na ako makakapigil. Sandali. Masyado kang nagmamadali. Hindi ko na kayang tiisin to. Humiga ka na muna sa kama. Habang maghuhubad ako sa harapan mo. Oh, shit. Gusto ko yan, Jen. Sige na. Mahiga ka na muna. Sige. Gustong-gusto ko yan, Jen. Bilisan mo. Papatiin ko muna ang ilaw, Chano. Para naman exciting. Sige. Gusto mo pa rin ba ako? Kapag nakita mo ang totoo kong anyo. Anong ibig mong sabihin? Ang baho ng bahay mo, Jen. Hindi lang bahay ko ang mabaho, kundi pati na rin ang mga hayop na kinakain namin ng buhay. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo!
mo ko, Chano. Tingnan mong mabuti Ah. kung anong babaeng palagi mong sinisilipan. Isang... Oo, aswang ako, Chano. Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi. Halika. Hindi ka totoo. Angkinin mo ko. Umalis ka sa harap ko! Huwag kang lalapit! Papatayin kita! Hayop ka! Sa tingin mo, matatakot ako sa kakarampot na kutsilyo sa likod mo. Sinabi mo kang lalapit! Ba't nagpapakatsusi ka pa, Chano? Babae na ang lumalapit sa'yo. Hindi ka tao! Demonyo ka! Halikan mo ko, Chano. Gusto kitang maramdaman. Bitawan mo ako! Nakakadiri ka! Ang baho ng hininga mo! Amoy bangkay! Halikan mo ko. Di ko lang. Paligayahin mo ko. Paliligayahin kita. Baho mo! Umalis ka! Asan na yung dam palabas sa bahay nila? Shit! Ano ba tong pinasok ko? O Diyos ko! Tulungan mo ako! Chano! Ah! Huwag ka nang magtago. Halika na rito. Chano! Kahit anong gawin mo, hindi ka na makalalabas pa rito. Jen! Parang awa mo na! Magbabago na ako! Hindi na ako maninilip ng ibang babae! Huli na ang lahat, Chano. Matitikman mo na ang ganti ng mga aswang. Pakiusap! Ayaw ko bang mamatay! Sana naisip mo yan bago mo ginawang silipan ng isang may asawa Ah, at alam mong buntis. akala ko mahal mo ako! Na gusto mo ako! Hindi mo din naman ako gusto, Chano. Gusto mo lang ang kinin ng katawan ko. Kaya eto na. Pagsawaan mo! Bitawan mo ako! Takbo, Chano! Takbo, Chano! Saan ka pupunta? Sino ka? Hindi ba't pinagnanasaan mo ang asawa ko? Bakit ikaw na ang tumatanggi ngayon? Asawa ka ni Jen? Mga aswang kayo! Akala mo ba palagi ako wala dito? Plinano na namin ang lahat. At salamat sa asawa mong si Marta. Bakit? Hindi mo alam na pinagkasundo ka ng magkaibigan sa amin. Napakasarap ng ulam namin ngayon. Ano? Hindi totoo yan! Hindi magagawa yan ang asawa ko sa akin! Sa lahat ng pagtataksil mo sa kanya, kaya nagawa niya ito. Matagal na din kaming hindi nakatikim ng tao. Puros na lang sariwang hayop. Nakakasawa na. Ngayon, makakatikim na din kami ng sariwang tao. Ah! Tulong! Huwag kang lalapit! Wala nang makikinig sa'yo, Chano. Ito na ang katapusan ng pagkamanyakis mo. Mga demonyo kayo! Demonyo ka din, Chano. Dahil sa pagkamanyakis mo. Sige! Lumapit ka! Walang hiya ka. Itong sayo! Hayop ka! Bakit mo ako kinagat? Nasaan na si Chano? Nakaalis na siya. Ano? Bakit hinayaan mong makitakas? Hayaan mo dyan. Nakagat ko na rin naman siya. Ibig sabihin, Oo.
Sa susunod na pagsapit ng kabilugan ng buwan, mararamdaman niya ang init ng katawan at pagkabalisa. Pero wala sa plano natin yun. Jen, noon pa man, gusto na nating mamuhay ng tahimik bilang tao. Ayaw ko na ulit kumain ng tao. Sa bagay, tama ka. Kahit nakipagkasundo tayo kina Martha at Elena, hindi ko na kayang sikmurain na kumain pa ng tao. Tama na yung natakot siya sa sarili niyang multo. Mamumuhay tayo ng tahimik. Yung wala tayong aapakan na ibang tao. Magiging normal tayo hanggat pinagpapatuloy natin ang hindi natin pagkain ng tao. Salamat, Andrew. Simula nang maubos ang kalahi ni Jen, ay hindi na sila nakatikim pa ng tao. Dahil mas pinili nilang mamuhay ng normal kasamang magiging anak nila. Niyakap ni Jen si Andrew. Samantala, sa kabilang dako naman, hawak-hawak ni Chano ang kanyang diig na kinagat ni Andrew. Tumutulo pa ang dugo mula rito habang tumatakbo siya sa daan. Nakasalubong niya sina Martha at Elena na nakatingin sa kanya at ngumingiti. Hayop ka! Bakit, Chano? Ikaw ba? Naging may kwenta ka bang asawa sa akin? Hindi ko lubos maisip na kaya mo akong ibenta sa mga aswang. Bagay lang yan sa'yo dahil sa kademonyohan na ginagawa mo. Pagbabayaran mo to. At ikaw, Elena, isa kang salot sa aming mag-asawa. Pwede ba, Chano? Kahit kailan, nang dadamay ka pa ng ibang tao dahil dyan sa ugali mo? Humanda kayo! Babalik ako at uubusin ko kayong lahat. Sinusumpa ko! Tama na, Chano! Mabuti nga hindi ka nila tinuluyan. Umalis ka na sa lugar na to! Babalikan ko kayo! Tumigil ka na! Kinakabahan ako, Martha. Bakit? Malakas ang kutob ko. Babalik si Chano para maghiganti. Hindi na niya kayang lumaban pa. Nangihina na si Chano. Hindi. Ni minsan hindi pa nagkamali ang pakiramdam ko. Ay naku, Mare. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga wala na si Chano. Mabubuhay na ako ng tahimik. Basta ingatan mo ang sarili mo. Wala akong tiwala kay Chano. Lalo na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Wala. Kalimutan mo na yun. Inalala ni Martha ang mukha ni Chano at ang sugat nito. Alam niyang isang kagat yun ng aswang. Patunay na hinawaan si Chano ni na Andrew at Jen. Takot ang namumuo sa kanya na baka totoo ang hinala niya ay mas lalo pa silang walang laban. Lumipas sa mga araw, hindi na muling nagpakita si Chano sa bayan nila. Marami ang nagsasabi na nakita daw nila ito sa ibang lugar na palaboy-laboy at punit-punit ang damit. Samantala, nagpasalamat naman si Martha kina Jen at Andrew dahil sa ginawa nilang pananakot kay Chano. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mapapanatag na ang loob ko dahil wala na ang asawa ko. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Binigyan mo kami ng pagkain. Hindi man namin tuluyang kinain si Chano. Nag-iwan naman kami ng bakas na hindi niya makakalimutan. Aalis na ba kayo? Oo. Lilisanin na namin ang lugar ninyo. Gusto naming magpakalayo. Yung walang nakakalam kung ano kami. Gusto namin ng simpleng buhay at mabuhay bilang tao. Kung ganun, kahit nakakalungkot isipin, dahil naging mabait sa akin si Jen, gusto ko pa sana siyang makasama at maging kaibigan ng matagal. Pero, rerespetuhin ko ang desisyon niyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat kayo. At sana, matuklasan niyo ang matuwid na daan. Pag may kailangan kayo, alam naman ni Elena
kung paano kami tatawagan. Sige. Jen, maraming salamat ah. At pasensya na rin, nadamay ka pa sa katarantaduhan ng asawa ko. Ayos lang yun, Marta. Paano? Muna na kami. Salamat uli sa inyo. Mare! Oh, Mare, bakit parang hinihingal ka? May nangyari ba? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ano yun? Natagpuan na si Chano. Ha? San daw? Pero hindi ito makapagsalita. Parang na-trauma daw. At parang pulubi ng dating. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam, Mari. Narinig ko lang sa mga kapitbahay. Kasalukuyan na siyang dinadala ng mga pulis sa mental. Nako, nakakaawa naman si Chano. Oo, alam kong manyaki siya. Pero hindi ko hiniling na maging baliw siya. Gusto mo ba puntahan natin siya? Baka hindi tayo papasukin. Ano ka ba? Asawa mo pa din naman si Chano. Kaya may karapatan ka pa rin na dalawin siya. Sige, magbe-base lang ako. Tapos aalis na tayo. Maghihintay na lang ako dito sa labas, ha? Bilisan mo! Nagpa siya sina Marta at Elena na puntahan si Chano sa mental hospital. Nakita nila agad ito nang magtanong sila sa isang nurse. Unang tingin pa lang ni Marta ay hindi niya akalain na si Chano ang kaharap niya. Malinis na itong tingnan kumpara noong dinala ito doon. Ngunit makikita pa din sa mukha nito ang matinding takot at trauma. Nakaramdam ng awa si Marta sa sinapit ng kanyang asawa. Nakakaawa ka, Chano. Kung hindi ka lang sana naging manyakis, hindi mo to mararanasan. Hindi na din daw yan makapagsalita. Oo nga eh. Mare, di ba nung nakasalubong natin siya, may sugat siya sa bandang leeg? Oo, ay kagat yun ni Andrew. Bakit parang nawala? Tingnan mo oh. Oo nga, no? Baka ginamot siya dito. Hayaan mo na. Oh, kailangan na nating umalis. Paparating na yung nurse, oh. Kailangan na nilang ipasok si Chano. Sige, tara na. Sige na, Mare. Mauna ka na, ha? Ha? Saglit lang ako. Ano pang gagawin mo dito? Sandali lang ako. May gusto lang akong sabihin kay Chano. Hindi ka naman niya maririnig. Ako nang bahala, Mare. Sige na, ha? Mauna ka na sa labas. Sige. Mauna na ako. Naawa naman ako sa'yo, Chano. Pero, bagay lang din yan sa'yo. Aswang ka! Aswang ka! Ah! Umalis ka na! Aswang ka! Demonyo ka! Umalis ka na! Ma'am, Ah! pasensya na po. Aswang Kailangan sila! po namin Aswang kunin ka! ang pasyente Aswang sila! para makainom Umalis na ka siya ng gamot. Umalis ka na! Ganyan po palagi ang sinasabi niya tuwing tinatanong Umalis ka namin na! siya. Aswang daw kami. Sige na po, ma'am. Kailangan na po namin siyang kunin. Sige. Pasensya na po talaga, ha? Ipapasok na po namin siya. Nahihirapan kaming painumin siya ng gamot, eh. Aswang ka! Dahil lahat na lang na nakikita Aswang niya, kayo! tinatawag Umalis niyang ka na! aswang. Umalis ka na dito! Aswang ka! Sa usapang yun, mas lalong nakaramdam si Elena ng pangamba dahil sa sinapit ni Chano. Malakas kasi ang kutob niya na hindi pa dito natatapos ang kasamaan ng lalaki. Pilit niya mang iniaalis sa isip niya ay mas nangingibabaw pa rin ang kanyang kutob. Lumipas ang mga araw, usap-usapan sa lugar ni na Marta na may isang lalaking naninilip sa mga babae. Ilang beses na itong nahuhuli. Pero walang makatukoy kung sino yun dahil mabilis itong nawawala. Marta, hindi kaya si Chano yung lalaking tinutukoy ng mga tao? Paano mangyayari yun? Nasa mental hospital si Chano, kaya napaka-imposible. Pero posible yun. Bukod kay Chano, sino pa bang kayang gumawa ng ganun? Hindi ko alam. Natatakot din ako. Baka kasi dito naman manilip ang kung sinong manyakis na yun. Bakit hindi kaya natin puntaan si Chano? Anong gagawin natin doon?
Sisiguraduhin lang natin na nandun si Chano, na hindi siya may gawa ng kababalagan dito sa atin. Mare, hindi ako kumbensido. Halos hindi nga natin makausap si Chano nung huli nating pagpunta nun, di ba? Pero Marta, malakas talaga ang kutob ko. Ayan ka na naman sa kutob mo. Yun ang totoo. Madalang lang na hindi nagkakatotoo ang kutob ko. O siya, sige na. Tara na, puntahan na natin si Chano nang mabawasan na yung kutob na sinasabi mo. Sana lang hindi si Chano ang gumagawa ng lahat ng to. Napagpasyahan noon ni na Elena at Marta na pumunta sa mental hospital kung saan namamalagi si Chano. Agad silang nagtanong sa nurse kung nasaan ang kwarto ni Chano. Nagulat sila sa kanilang nalaman. Matagal na pong wala rito ang pasyente. Ano? Noong huli, binalibag niya lahat ng gwardya rito. Madami ang natakot at nagtaka. Ay wala nang doktor na makapagpatahimik sa kanya. Tumawag na din kami ng mga pulis, pero hindi pa rin siya nagpaawat. Nasa na siya ngayon? Walang nakakaalam. Tumakas siya matapos niyang bugbugin lahat ng bantay. Sige ho, Mrs. Mauna na po ako. Sabi ko na iba ang kutob ko. Natatakot ako, Mare. Natatakot akong baka balikan tayo ni Chano. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo, Mare. Bakit nangyari to? Ang gusto ko lang naman ay magbago si Chano. Kahit ako, ganun ang gusto kong mangyari. Pero talagang nasa dugo ni Chano ang pagkamanyakis. Halika na, nagdidilim na. Baka makasalubong pa natin si Chano sa daan. Umuwi ang magkaibigan. Dumiretso si Marta sa bahay nila. Samantalang si Elena naman ay naglakad papunta sa bahay nila. Habang naliligo si Marta, ay may napansin siyang kaluskos sa labas ng pintuan. Kinabahan siya at agad na binuksan ito. Walang katao-tao at tanging pusa lang ang kanyang nakita. Sino yan? May tao ba dyan? Huwag mo akong pagtitripan. Sino yan? Sinabi nang sumagot ka! Lalapitan ko. Ha? Pusa lang pala. Akala ko kung ano na. Ha? Ano yun? Imposibleng bukas ang pintuan. Sinarado ko yun may tao ba dyan? Wala namang tao. Ano kaya yun? Ramdam pa din ni Marta ang lakas ng tibok ng puso niya habang nakahiga sa kama. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa kanya, lalo pat nag-iisa na lamang siya sa bahay. Kinabukasan, pumunta si Elena sa bahay ni Marta para kumustahin ito. Nakita niyang takot sa mga mata nito, patunay lang na may masamang nangyari dito. Oh, ayos ka lang ba? At namumutla ka? Elena, kagabi kasi, parang may sumisilip sa akin. Ano? Natatakot ako. Baka si Chano yun. Huwag kang mag-alala. Dito na lang muna ako. Sasamahan kita. Sigurado ka? Oo. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Hiniti ako magpapakita si Chano. Paano mo naman nasabi yun? Dahil sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, mararamdaman ni Chano ang init ng pangahawa ni na dyan sa kanya. Hindi kita maintindihan. Marta, ang totoo niyan, kasi alam ko na aswang na rin si Chano. Hinawaan siya ng mag-asawa. Ano? Basta, kahit anong mangyari, bukas ng gabi, magpalibot ka ng mga bawang sa bahay. Eto, gamitin mong latigong ito para matapos ng kademonyohan ni Chano. Tinitiyak kong tayong unang pupuntahan nun kapag lumabas ng kapangyarihan niya bilang aswang. Natatakot ako, Elena. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan, kaya manalangin tayo.
Tapusin natin si Chano. Sige, maraming salamat, Elena. Asahan mo, lalaban din ako para sa buhay nating pareho. Umaga pa lang ay nakapaghanda na sina Marta at Elena. Pinalibutan nila ang bahay ng mga bawang at kalamansi. Yun ay ang tanging alam ni Elena para manghina at hindi makapasok agad si Chano sa loob ng bahay. Inaasikaso nila ang dapat nilang gawin at tiniyak na malalabanan nila si Chano. Ilang oras na lang at sasapit na ang kabilugan ng buwan. Mula sa labas, rinig nila ang mga alulong ng mga aso. Ingay ng mga hayop na patunay na may masamang aswang na paparating. Marta, umanda ka na. Paparating na siya. Oo, Elena. Handa na akong labanan ng asawa ko. Papatayin ko siya. Ano yun? Huwag kang maingay. Dito ka lang. Si Chano na kaya yun? Oo. Naamoy ko siya. Alam kong siya yan. Lakasan mo ang loob mo, Marta. Ito ang kalamansi. Gamitin mo sa kanya kapag lalapitan ka niya at akmang kakagatin. Sige. Chano? Ikaw nga! Hindi ko akalain na magiging isa kang aswang! Akala nyo, matatakasan ninyo ako? Itigil mo na to, Chano! Sumuko ka na! May panahon pa para magbago! Ngayon pa, na isa na akong aswang. Kaya ko nang gawin ang gusto ko. Silipan ang lahat ng babae dito sa lugar natin. Napaka-demonyo mo talaga! Hayop ka, Chano! Itong sayo! Ah! Etong sayo! Bitawan mo yan. Ano? Lalapit ka ba, ha? Mamamatay ka nitong latigo! Halika dito. Bitawan mo ako! Halika na, Marta! Tumakbo na tayo! Hindi niyo ako matatakasan. Bilisan mo tumakbo, Marta! Baka maabutin niya tayo! Pare, hinihingal na ako! Hindi niya tayo pwedeng maabutan dito! Mas malakas ang aswang kapag sumapit ang kabilugan ng buwan! Ano? Kaya hanggat kaya pa! Bilisan mo! Hanggang hindi siya nakakasunod sa atin! Bilis! Pero pagod na ako, Mare! Hindi na ako makakatakbo! Kayanin mo! Dahil oras na maabutin niya tayo, papatayin niya tayong dalawa! Bilis pa! Sige! Hinihingal na si Marta habang tumatakbo, pero pinapalakas ni Elena ang loob niya. Alam niyang sa mga oras na yun ay hindi na tao si Chano at anumang oras ay kaya sila nitong patayin sa mga kamay nito. Nasa kalagitnaan na sila ng dilim nang makarinig sila muli ng alulong ng mga aso. At bahagyang napahinto si Marta sa pagtakbo nang makita niyang nakatayo sa kanilang harapan. Chano! Saan kayo pupunta? Akala nyo, makakalayo ba kayo? Chano! Itigil mo na to! Nakikiusap ako! Hindi mo na ako kayang kontrolin ngayon, Marta. At ikaw, Elena, ikaw ang salot sa buhay ko. Simula nang dumating ka! Huwag ka nang mandamay ng ibang tao, Chano! Dahil ginusto mo yan! Siya ang dahilan. Kaya ako nagkaganito. Kung hindi ka lang naging manyakis, hindi ka mahahawaan ng pagiging aswang! Kaya kahit anong gawin mo, kasalanan mong naging ganyan ka! Matapang ka ngayon, ha? Sige! Subukan ko ang tapang mo! Bitawan mo ako! Kung hinayaan mo lang sana ako,
sa gusto ko. Noon pa, baka sakaling mabubuhay ka pa. Walang iya ka! Ah! Anong laban yan sa tulad kong isang aswang? Hindi! Mamamatay ka na! Unti-unti mong mararamdaman ang sakit ng dulot nito! Etong sa'yo! Ah! Ah! Ano yun? Bakit nasasaktan ako? Tinatanong mo kung ano yun? Kalamansi yun! Na dati ay paborito mong sausawan! Pero ngayon, siya nang papatay sa'yo! Hilayo mo sa akin yan! Nasusunog ang balat ko! Ah! Eto pa sa'yo! Hilayo mo yan, Marta! Mamatay kang demonyo ka! Hindi! Hindi ako pwedeng mamatay! Marta! Pakiusap asawa ko! Mahal na mahal kita! Marta, huwag kang makinig sa kanya. Binibilog niya lang ang ulo mo. Marta, please! Magsama tayo uli. Magbagong buhay tayo. Pangako, hindi na kita sasaktan. Marta, nililin lang ka lang niya. Hindi na ako mangbababae pa. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Wala akong asawang isang demonyo at aswang! Eto pang sa'yo! Marta! Namnamin mo ang kapangyarihan ng latigo at ng kalamansing ito! Hindi ka na mabubuhay pa! Nasasaktan ako, Marta! Ilayo mo yan sa akin! Para to sa lahat ng kahayupan mo! Sa lahat ng kamanyakan mo! Sa lahat ng pananakit mo sa damdamin ko! Ayos ka lang ba, Mare? Anong nangyari sa kanya? Naging abo na si Chano. Wala na siya. Dahil sa kapangyarihan ng kalamansi. Ayun, nasunog na siya. Kasama ang kanyang kaluluwa. Tapos na ba? Wala nang manggugulo sa atin. Oo. Hindi ka naguguluhin pa uli ni Chano. Natapos ng pagkamanyakis niya. Salamat. Natapos na din ang paghihirap ko sa lalaking yun. Pakiramdam ko, nakahinga na ako ng maluwag ngayon. Pagkatapos ng madugong bakbakan ni na Marta at Chano, ay naging panatag na si Marta dahil alam niyang wala ng isang Chano na gagambala pa sa ibang mahihinang babae. Makalipas ang ilang buwan ay naging maayos na ang buhay ni Marta. Mag-isa na lamang siya sa bahay nila dahil umuwi na si Elena sa kanila. Natuto nang magtrabaho si Marta para buhayin ang sarili niya. Samantalang si Elena ay tuluyan ng tinalikuran ang pagiging albularyo. Mare, salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Wala yun. Saka ano pa't naging magkaibigan tayo kung hindi tayo magtutulungan? Hindi ko pa din makakalimutan ang nangyari. Parang isang panaginip lang ang lahat. Sa bagay, itong unang pagkakataon nakaengkwentro ka ng aswang. Siguro, kung hindi ako nagkaroon ng isang kaibigang albularyang katulad mo, ewan ko na lang kung buhay pa ako ngayon. Matapang ka talaga. Kaya mo nga napatumba si Chano eh. Oh, Mare, bakit? Ayos ka lang ba? teka. May naamoy ako. Ha? Ang pamilyar na amoy. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko matukoy kung saan ko naamoy yun. Pero nararamdaman ko may nakamasid sa atin. Naku, Mare naman. Tinatakot mo na naman ako. Tinalikuran mo na ang pagiging albularya mo. Wala na tayong laban sa mga aswang. Mare, totoong sinasabi ko. Nandito lang siya. Kanina pa niya tayo tinitingnan. Pero wala naman ako nakikita, Mare. Ayan oh, tingnan mo nga ang paligid. Wala namang ibang tao. Sandali. Mare, ano ba?
Huwag ka ngang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Marta. Sino ba kasing hinahanap mo? Ayun, nakita din kita. Sino ka ba? Bakit mo kami sinusundan? Kung sino ka man, malalaman ko rin ang pakay mo. Oy, ano? May nakita ka ba? Mare, wala na. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Tinatakot mo naman ako, Mare. Halika na, pumasok na tayo. Muling tinapunan ng tingin ni Elena ang lalaking nakatayo sa malayo. May pagbabanta sa kanyang tingin. Hindi niya ito nakikilala, pero yung amoy nito ay kilalang kilala niya. Muli ay nakaramdam siya ng takot, lalo na tinalikuran niya na ang pagiging albularya. Nasa tingin niya ay hindi niya na kaya pang makipaglaban sa mga aswang. Samantala, itinuloy ni Marta ang buhay niya at pagtatrabaho dahil alam niyang ito lang ang makakatulong sa kanya sa lahat ng nangyari. Hindi man niya nakasama ng matagal ang asawang si Chano, ay nagpapasalamat na din siya dahil maaga pa lang nalaman niya na ang totoong kulay nito. Hanggang dito na lamang ang istorya ni Marta na sinubok ng pagkakataon at nakipaglaban para mabuhay. Maraming salamat sa mga sumusubaybay ng istoryang ito. Ito.